Hi everyone! So for today's video, samahan nyo naman ulit akong mamasyal. Ngayong araw nga ay ipapakita ko naman sa inyo yung travel journey ko papunta sa Osaka Umeda Station. Bale, almost 45 minutes nga pala yung biyahe papunta ng Osaka Umeda Station from Nagaoka Tenjin. At ngayong araw nga ay kasama ko naman si Rina mamasyal papunta ng Osaka Umeda. Nandito na nga kami sa Osaka Umeda Station at papunta na kami dyan sa Sky Building. Bale, ito nga pala yung isa sa pinakasikat na lugar at best view na gusto kong puntahan dito sa Osaka. Nilibot nga muna namin tong nasa loob ng station kasi sobrang nagandahan kami sa lugar. Sobrang lively kasi talaga ng lugar ng Osaka, parang Tokyo City lang. At higit sa lahat, napakaraming turista din ang dumarayo dito kahit saan ka lumingon. Isa na nga sa pinakagusto nilang puntahan is yung Sky Building na plano namin puntahan ngayong araw. Pagbaba nga namin ng ground floor, nakita agad namin tong waterfalls na sobrang ganda kaya binidyohan ko na. Bale, nasa Umiketa Plaza, Grand Front Osaka nga pala yung pinaka-exact location nito. Bale, connected nga din pala siya sa second floor at pagpunta mo mismo sa second floor, makikita mo yung pinaka-buong view nitong waterfalls or tinatawag nilang Grand Front Osaka Umeketa Ship Hall. At since summer nga ngayon, perfect na perfect yung mga anak nyo na pumunta dito sa Umeketa Ship Hall kasi meron mga paliguan para sa mga bata. Pagkatapos nga namin ikutin yung Umeketa Plaza ay dumiretso na kami dito sa Umeda Yodobashi para maghanap ng makakainan. Past 2 PM na kasi ng hapon kaya kailangan na namin kumain. Dumiretso na nga pala kami dyan sa 8th floor kasi nandun pala sa 8th floor yung mga iba't ibang klase ng mga restaurant. Grabe, pagpasok nga namin dito sa 8th floor, napakaraming tao as in. More on mga turista pala yung nandito at marami rin kami mga Pinoy na nakakasalubong. At sakto, pagpasok namin dito sa 8th floor, napakaraming iba't ibang klase ng masasarap na menu ang bumungad agad sa amin. Nung una nga hindi namin malaman kung saan ba talaga kami kakain kasi sobrang dami ng menu at higit sa lahat sobrang mura pa. Grabe, kahit low budget ka lang talaga mapapakain ka dito kasi very affordable lang. At dahil nga hindi pa kami dyan kumakain ng lunch, kailangan namin kumain ng rice kaya dito na lang kami kumain sa Sutadonia Restaurant. Parang Gasuto Restaurant lang din ang style nila kasi more on meat and chicken and more on pang lunch yung mga menu nila. Nagulat nga kami dyan kasi sobrang mura lang din ng mga menu at pagdating nga ng orders namin sobrang dami kaya busog-lusog kami dyan. Around 1,000 lang yung mga order dito pero mabubusog ka na agad. Pagkatapos nga namin kumain sa Sutadonia Restaurant ay naglakad na kami ulit dyan papunta ng Sky Building. Medyo hindi pa kasi namin alam dyan kung saan talaga yung pinaka-exact location ng Sky Building kaya nag-Google Map kami. And finally, nakita na namin yung location nitong Sky Building and grabe, sobrang ganda. Sa baba ka pa lang pero napakaganda na ng views. Bale, meron siyang unique design at itong 2 towers nga pala is very connected sa Floating Garden Observatory. At isa na rin sa pinaka-reason kung bakit sikat ito dahil meron siyang open-air observation deck na nag-offer ng mga stunning views sa mga city. At bukod doon, meron din siyang accessible via glass enclosed escalator kung saan makikita mo yung magagandang views sa baba at sa labas ng building. Bago nga pala kami pumunta sa pinakataas ng Umeda Sky Building ay dumaan muna kami dito sa Okashi Power para bumili ng ice cream. Summer na kasi at sobrang init kaya naisipan na muna namin bumili dito ng ice cream saglit. And actually, hindi lang talaga ice cream yung na-offer nila. Nag-offer din sila ng iba't ibang klase ng flavor ng cake at cupcake. At kung mahilig ka nga sa mga sweets like ice cream and cupcakes, pwedeng-pwede ka dito sa Okashi Power. Medyo pricey nga lang yung mga price but I think worth it naman. Nandito na nga kami sa 3rd floor nitong building para pumila papunta dun sa elevator. Medyo maraming tao nga lang kaya medyo natagalan kami sa pagpila. At sobrang nagandahan din ako sa part na to kasi sobrang gaganda ng mga picture. At habang nasa pila nga kami ay umupo muna ako dito saglit kasi sobrang nagandahan ako dito sa view at ambience. At pagkatapos nga namin makuna ng video yung magagandang views ay pumila na kami dito sa may elevator. And finally, nakasakay na nga kami dyan ng elevator at sobrang nagulat nga kami kasi sobrang taas ng building. Nasa 140 floor pa lang yan pero wala pa kami sa pinakadulo. Nung una nga medyo hindi ako prepared nung time na yan pero nung pagpunta namin dito sa taas ay sobrang ganda, especially kapag sumakay ka na dito sa may escalator. At itong escalator nga palang isa sa pinakasikat dito sa Sky Building kasi habang pataas ka ay makikita mo yung magagandang view sa baba. Pagkataas nga namin dito sa 40th floor ay nakita agad namin tong gallery shop na merong iba't ibang klase ng mga pang souvenirs. And yung mga paninda nga pala dito is more on related dito sa Sky Building. Pagpunta nga namin dito ay halos maraming turista ang bumibili ng mga pang souvenirs. Tinignan nga namin dyan kung may mabibili din kami na medyo mura pero pagtingin namin medyo pricey kaya hanggang tingin na lang. At sobrang nagandahan nga kami pagpunta namin dito sa may part ng window kasi sobrang ganda, nakikita lahat ng mga view sa baba. And napansin nga namin na meron din iba't ibang klase ng heart lock dito sa may tapat ng window, hindi namin alam kung para saan to. Usually kasi mga pang souvenirs lang makikita mo dito sa gallery shop.
At dahil nga medyo pricey yung mga nandito sa gallery shop ay nagtingin-tingin na lang kami dyan para naman meron kaming happy memories dito sa Sky Building. At napagtripan pa nga ako dyan ni Rina kasi pinasuot pa sa akin tong stuffed toy cup. At since hindi naman nga kami masyadong mahilig sa mga pang souvenirs, tumingin-tingin na lang kami at nag-capture ng mga magagandang views dito sa gallery shop. At meron din nga palang iba't ibang klase ng design ng mga keychain. Grabe, sobrang cute. And dito na nga kami sa may window part, masyadong nag-focus kasi nga dito yung magagandang views. Nasa 40th floor pa lang kami dyan pero sobrang nakakanginig na kasi pagtingin namin sa baba parang mahuhulog kami. Pero kung wala naman kayong fear high at gustong gusto nyo yung mga ganito katataas na mga views, perfect na perfect kayo dito mamasyal sa Sky Building. Pagkatapos nga namin ikutin sa loob ng gallery shop ay dumiretso na kami dito sa may Via Glass window. Kung napansin nyo, maraming mga tao dun sa pinakataas ng building. Bale, yun na pala yung pinakaduluduluhan nitong building pero meron dun entrance which is 1,500 yen. Pero very worth it naman kapag nagbayad ka ng entrance fee kasi makikita mo lahat ng mga magagandang views sa baba. Actually, yung pinakamagandang oras dito mamasyal is kapag gabi na kasi makikita mo yung iba't ibang klase ng magagandang ilaw sa iba't ibang klase ng building. At very perfect tong mga views na to para sa mga couple dyan. At dahil nga sobrang excited kami at sobrang gandang-ganda kami dito sa views, nilibot namin to ng paulit-ulit. Actually, medyo nakakatakot siya kapag tinignan mo sa may baba pero maganda talaga yung mga views. Wala na kami magawa ni Rina dyan kaya nag-picture-picture na lang kami at nag-video para naman may memories kami. Pagpunta nga namin sa may part na to, nakita namin yung small design ng Sky Building. Nakalagay nga din pala dito kung ano-ano yung mga magagandang views kapag napunta ka na doon sa pinakataas ng Sky Building. At ito nga pala yung sikat na escalator na sinakay namin kanina galing sa 39th floor. Kapag sumakay ka nga sa escalator na to, makikita mo yung mga 360 degree na magagandang views. Tube type or aerial escalator nga pala yung tawag dito kasi parang tube yung itsura niya. At lahat ng mga magagandang scenery views ay makikita mo from 35th floor hanggang 40th floor. Pababa na nga kami dyan ng 39th floor habang nakasakay dito sa aerial escalator. Medyo okay sa pakaramdam kapag pababa ka na compare kanina na pataas pa lang kasi medyo nakakahilo. And finally, nakalabas na kami dyan ng Sky Building at nandito na nga kami ngayon sa Umeketa Plaza. And nadaanan nga namin ulit tong Yudobashi na kinainan namin kanina. Nagpicture muna kami dyan saglit at maya-maya naisip na namin umuwi. At dito na nga nagtatapos yung pamamasyal namin sa Osaka Umeda Sky Building. Hanggang dito na lang. Bye!